Magandang araw po sa inyong lahat. Bali ngayon po, turuan ko po kayo gumawa ng iba't ibang English sentences gamit po itong past progressive tense na may kasama pong subordinate clause. Okay, na sa paggamit natin ng subordinate clause, gagamit po tayo ng tinatawag na subordinating conjunction. At yung subordinating conjunction po natin ay itong salitang when. Okay? So magbigay na po agad ako ng halimbawa. Ang gagawin nyo lang po ay pipili lang po kayo ng isa po dito na magugustuhan nyo. Okay, kunyari po ito. Ako ay. Okay? Pag ito ay in English nyo, itong ako ay, dapat i-English nyo bilang I was. Okay? Kasi sinusunod po natin yung batas ng past progressive tense, kaya I was. Okay? Pagkapili nyo ng isa po dito sa unang listahan, dito naman tayo sa pangalawa. Pipili lang din po tayo ng isa. Kunyari po, ang aking napili ay itong eating breakfast, na kapag yan ay tinagalog ay kumakain ng umagahan. Okay? So, ito po yung ating nabuong past progressive tense na sentence. Itong I was eating breakfast. Pag yan ay tinagalog, ako ay kumakain ng umagahan. Okay? Ngayon, dito naman tayo sa subordinate clause, gagawa tayo. Ito pong subordinate clause ay isasama natin dito sa past progressive tense natin. Okay? So, dito po tayo. Pupunta tayo dito sa baba. Gagamitin na natin itong tinatawag na subordinating conjunction. Okay? Na ito po ang taga-umpisa po ng ating subordinate clause. Siya yung pinakaulo. Okay, yung unang salita ng subordinate clause natin. So, itong when, pag yan ay tinagalog ay nang. Okay? Pagkasabi nyo ng nang, pili lang po kayo ng isa dito kung alin man ang magustuhan nyo. Kung ikaw bilang you, itong they bilang sila, itong ako bilang I, itong he or she bilang siya, o pangalan ng tao, yung particular. Mario, pag tinagalog ay si Mario. Pili lang po kayo ng isa dyan. Kunyari po, ang napili ko ay ikaw na salita. So, pag in-English nyo po yan ay you. Okay? So, ang mangyayari, pagkatapos po natin ng past progressive tense, isusunod po agad natin itong when, tapos pipili tayo ng isa dito at napili ko nga po ay ikaw. At pagkatapos po niyan, pag tayo ay nakatagalog, isusunod nyo po itong I. Kunyari, nang ikaw ay. Okay, sa Tagalog. Pero pag in-English nyo po yan, itong nang ikaw ay hanggang dito lang po, sa when at saka sa you. Hindi nyo na kailangan i-translate pa itong salitang I natin. Kasi pag tinranslate po natin yan sa English, itong I, mali na po tayo. Mali na po yung ating ginagawang English sentence. Yun po ang dahilan. Okay? So, pagkasunod nyo po dito pagkasabi nyo po nitong you, ang isusunod nyo po dyan ay itong arrive, na sa Tagalog naman ay dumating. Okay? So, ganito po mangyayari. Nang ikaw ay dumating, yan yung sa Tagalog. Pero pag tinranslate na nga po natin, hindi po natin itra-translate itong salitang I. Dito po agad tayo, direkta po agad tayo sa salitang dumating. When you arrive. Yun po ang mangyayari para sa nang ikaw ay dumating. So, pagsama-samahin po natin yung mga salita pong pinagsama-sama natin. Okay? So, ito po. Ako ay kumakain ng umagahan nang ikaw ay dumating. Pag in-English po natin yan, I was eating breakfast when you arrived. I was eating breakfast when you arrived. Ako ay kumakain ng umagahan nang ikaw ay dumating. So, yan po ang halimbawa ng past progressive tense na may kasamang subordinate clause. Yan po ganyan pong ideya ang naibibigay ng past progressive tense with subordinate clause. Okay? So, ang ibig sabihin po kasi ng past, pangyayari sa nakaraan. Okay? So, tatandaan nyo, yung ideyang ibinibigay po natin dito ay pangyayari sa nakaraan. Kung mapapansin nyo, may salitang progressive. Ibig sabihin yan, ipinapaalam po sa atin na yung aksyon
ay isinasagawa sa panahon na iyon. Dapat i-imagine mo o ilarawan mo sa iyong isip na ginagawa yung naturang aksyon o ginagawa itong pagkain sa panahon na iyon. Okay? Na ito pong subordinate clause, tumutulong po para masabi natin na habang ginagawa yung naturang aksyon o itong naturang pagkain ng umagahan, habang ginagawa yan, ay merong pong sumabay na aksyon. May nangyari pang isang aksyon habang ginagawa natin yung pagkain. At yun nga po ay, ikaw ay dumating. Yun po yung naibibigay ng subordinate clause. Yan po ang tagabigay ng isa pang aksyon. Na sinasabi nito na habang ginagawa mo yung aksyon na yan, itong aksyon na ito ay nangyari rin. Yun po. So, yan po yung naibibigay ng past progressive tense with subordinate clause. Okay po? So, magbigay pa po ako ng halimbawa. Ikaw ay natutulog nang ako ay dumating. Ikaw ay natutulog nang ako ay dumating. Pag in-English po natin yan, you were sleeping when I arrived. You were sleeping when I arrived. Yun na po. Ganun na po yung tamang pag-English. Okay? So kung mapapansin nyo, madali lang po gumawa ng past progressive tense na may kasamang subordinate clause kung meron po tayong ganitong klaseng pattern. At saka nga pala po, lahat po ng mga aksyon dito o verbs ay gamit na gamit. Kaya sana tandaan nyo po. Okay? Kasi sila po yung mga verbs na kalimitang ginagamit pag tayo ay naka-past progressive tense. Okay? Kaya makikitandaan po itong eating, itong sleeping, itong playing, itong working, itong watching, itong surfing, itong cooking, talking, doing, at saka studying. Okay? Kung mapapansin nyo, yung mga verbs natin o itong mga aksyon na ginagawa ng ating pinag-uusapan sa pangnakaraan, kasi ang pinag-uusapan nga po natin ay past, kung mapapansin nyo, yung mga verbs po natin ay may ing sa dulo. Yan po ang senyales na ipinapaalam sa atin na noong panahon na iyon ay ginagawa itong mga naturang mga aksyon na ito. Yang may ing sa dulo. Yan po ang senyales na ginagawa natin yung aksyon sa panahon na iyon. Okay po? So, sana maiki-practice po ng maigi po itong ating leksyon kasi ito po ay gamit na gamit. Okay po? Maraming salamat po.